Ayan mga kaibigan, pag-usapan natin kung sino sa tatlong ito, no, si Senator-elect Erwin Tulfo, Senator-elect Rodante Marcoleta at Senator-elect Tito Soto ang susunod na magiging Senate President. Ayan, so kung kayo po ang tatanungin, sino po sa palagay ninyo ang mas karapat-dapat na pamunuan ang Senado? Okay, so ang Senado po kasi o ang Senate of the Republic of the Philippines, ang namumuno po dito ay dalawa, no? Yung upper chamber ay tinatawag nating Senate President and yung lower chamber ay ang House Speaker, okay? So, but this video ay ang pag-uusapan natin yung upper chamber, which is the Senate President, okay? So si Tito Soto po ay naging Senate President na po noong 18th Congress, no? Naging Senate President na po siya noong 18th Congress and meron na rin pong malawak at napaka raming karanasan pagdating sa pamumuno, no? At syempre pagiging politiko, no? Pagiging senador at iba pang mga posisyon sa gobyerno. Okay? So si Rodante Marcoleta naman po ay isang abogado naman. Ito naman po yung kanyang edge, kumbaga. Yung pagiging abogado, maalam sa saligang batas, sa konstitusyon. So nakita naman po natin kung paano niya itinayo, kung paano niya ipinaglaban ang katotohanan. At ang katotohanan ito ay nakabase siyempre po sa kung ano ang nakasaad sa konstitusyon at sa ating saligang batas. Hindi po dahil sa po ay isa po siyang Iglesia ni Cristo o miyembro ng INC ay yun po ang titingnan natin. Ang titingnan po natin dito ay ang kakayahan po ng isang tao, no? So hindi na po kasi ito botohan, no? So ang susunod naman po ay ang batikang broadcaster, no? At naging kumbaga nakita naman po niya ang sitwasyon ng ating bansa nang siya po ay i-endorse ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang kawani bilang Secretary ng Department of Social Welfare and Development. Yun nga lang mga kaibigan, hindi po naging matagumpay ang pagpasok po ni Senator-elect Erwin Tulfo sa DSWD dahil ihinarang po ito ng Commission on Appointment because of the case na isinampa sa kanya at ito po ay ang pagiging US citizen po niya. Okay? So, hindi po natin dito titignan, gaya nga po ng naipaliwanag ko para sa akin, sa ganang akin at base sa aking opinion, siya po ay isang Filipino